Church, as we sing, let us offer our whole hearts to God in praise and worship. Let's place our trust in Him, knowing that His purpose for us, our lives, is far greater than we can imagine. Church, let's clap our hands together. Of my heart, Lord, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord. Thank you for reminding us to worship you with two hands, one heart, to open the eyes of our hearts and to trust that your grace restores our brokenness. May these songs continue to strengthen our faith and draw us closer to you each day. As we listen to your word, prepare our hearts to receive it with faith, humility, and obedience. In Jesus' name, amen. Sa sininga aga, magapamalandong kita in the book of Hebrews chapter 12, verses 1 to 3. Ang pagdalagan with endurance, with perseverance, and finishing it with victory. Kaysa sini nga kalibutan, kita nga mga Kristohanon, this is a life of a race.
that demands endurance, ngaging hatag, kaging pakamaayos ng Diyos sa aton. Madamo man kita sa mga balakid, madamo man sa mga disturbances, madamo man sa mga hindrances, but we will all look unto Jesus, the author, the perfecter, the finisher of our faith. So siningaga, updi nyo ako sa pag-usisa, kag sa pag-isa-isa sang pulong sa Ginoo, agod nga mangin mabakod pagid kita. Ready kita sa pagsugata, kag sa pag-atubang sang madamo nga mga hindrances, kung paano bala naton matapos ini nga may kalipay. In Hebrews chapter 12, verses 1 to 3, it says, therefore, since we are surrounded, okay, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Lantawon naton karon kung sino ina ang great cloud of witnesses sa aton nga pagdalagan, nga maghahatag sang inspiration sa aton, nga maghahatag sang empowerment sa aton, nga akin ang lankugid magpadayon sa akon nga pagtuo, sa akon nga pagpangalagad. Let us also lay aside every weight and sin. Okay, so sa pagdalagan mo, may naga-inspire sa imo, pero may nagahawid man sa imo. So aton man karon isa-isahon, sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Kaya lang tawon nato ina karon yung mga word kay importante ina. Endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary and faint-hearted. So amoy nang pulong sa Ginoo nga aton pagatunan sa sining aga. Sa aton bala sa sining aga, mga kauturan, pila bala sa aton ang nakapoy na sa aton nga dalaganon bilang mga Kristohanon. Pila bala sa aton this morning are exhausted. Masaling ka, pila na ako ka years nga nagasimba, pila na ako ka years nga nagbaton sa kay Kristo Jesus, kag pila na ayhan ka mga instances or circumstances nga nagpundo ka na, naguntat ka, kay nasandad ka, nauntat ka sa pagpangalagad, kay nakapoy ka na, even pastors. Diba, na-share ko na sa inyo, ako, nag-stop man ako. Nag-stop ako sa pagpangalagad, pero pag anak ka sa Diyos, balikan kagid, kag tawgon kagid, kag ibalik kagid niya. Madamo sang circumstance nga ginakapoy kita. Maybe we feel that being followers of Jesus Christ is too heavy. Hindi basta-basta, maybe ang prayer life naton once a week, twice a month. Kag masiling ka, Lord, ang ginapangamuyuan ko 5 years ago, 10 years ago, do wala pa gid sang sabat. So, kapoy na ko pagpangamuyo, Lord. Madamo kita sa ginapasan, kag amat-amat ang aton nga pagtuo, ang aton nga kadasig, ang imong desire, ang imong inspiration, amat-amat nga kaluya ikaw sa imong pagtuo. Because of the problems that you are encountering sa imo, ang kalayo sang pagpangalagad, ang kalayo sang pagtuo, amat-amat na nga nagakapatay sa aton kabuhi. That's why in Hebrews chapter 12 verses 1 to 3 will all inspire us and will all transform us. I-redirect kita sang Ginoo sa dapat naton tulukon, sa dapat naton kadtuan, kag sa mga bagay nga dapat naton kuhaon sa aton nga kabuhi. I would like to share to you 3 things this morning. Ang first, makita naton, we have to be in the right crowd. Sino bala ang mga tao? Kay kung lain, may problema ka na, gindala ka pa sa ilimnan, gindala ka pa sa droga, hindi pa right people ang imo upod pirmi, instead nga ang imo pagkakristohanon, ang imo pagtuo, magtubo, napatay pa. So we will see and we will examine in Hebrews chapter 12 verses 1 to 3 that we, people of God, we followers of Jesus, we are surrounded by the right crowd. Lantawon naton ang writers ng Hebrew nagsiling, therefore, you are surrounded with this great
cloud of witnesses nga mag-remind sa imo. Ginapabalik kita sa chapter 11. Therefore, sino bala ang mga tao nga ara sa chapter 11 sang Hebrews? They are our famous hall of faith. Nga lantawon kag balikan naton. They are the right people, the right cloud, the great witnesses nga aton lantawon. So tun-an naton sa sining aga kung ano ang konteksto kag kung paano kita mapabakod. Because when we ought to stop being followers of Jesus, i-remind kita sang sini nga mga tao, sang ilang nga kabuhi, sang ilang nga pagdalagan, sang ilang nga pagtuo, bisan nga nakasala sila, bisan nga daw mauntat na sila, nga at the end of the race, they are still victorious. So ibalik kita dira. Makita na naton sa Hebrews chapter 11. So lantawon naton ang Greek word, nephos. No, magbasa ka gani. Ano gani magbasa sa Greek? Halin dere, pakadto dere, baliskad naman ang Hebrew. So nephos martorion. Ano ba ang nephos martorion? They are the cloud of witnesses. Amo ning original niya nga text. Nephos martorion, cloud of witnesses. Ano magsiling ka bala cloud? Makita mo na bala ng mga panganod or nagadurom? Kung lantawon nimo, they are magsiling ka nephos. It means a dense mass. Damo, hindi lang na siya nga daw makita mo lang nga panganod nga nagadulom. Magsiling ka gani martorion. They are dira nagali ng aton nga word nga martyr. Okay? Martorion in a Greek word. So mas hindi lang siya ginglantaw diri gimpakita sa aton nga magsiling ka cloud of witnesses ang iya sina nga audience ara sa stadium. Nga makita mo na gasininggitanay during the ancient times, gasininggitanay kung mayara sila sang gladiator nga pagpakita dira, gasininggitanay puno sang tawo nagaawas. Kaya kung tawon sa ancient Greek world, ang martorion ara sila sa ginatawag naton ging picture out nga ara sila sa stadium with experience. Mayara sila sang expertise. They have learned from mistakes and they grow to become the best among the best. So pagatuloko naton no nga ang subong ang pinakasikat sa aton si Alex Iyala. Si Alex Iyala, hindi siya nangin Alex Iyala, nangin proud kita kung hindi sa mga ginagya niya, kung hindi sa mga mentor niya, kung hindi sa mga nagproseso para mangin best among the best sa iyo. So the writer of Hebrew, nagapicture siya sang ara sa mga tawong ara sa Colosseum. Ini silang mga tawo makitaan naton sa chapter 11 sang Hebrews. People who endured the same exact doubts, failures, silences, and faith that endured in order to achieve victory in life. So lantawon naton ina in Hebrews chapter 11 verses 39 to 40, these were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would be made perfect. Sinubala ini sila ang ginasandigan sang aton pagtuo, ang mga kalululuhan sang aton nga mga pagtuo, nga bisan ang iban sa ila, wala nila na-receive ang promise sang Ginoo. Nagtuo sila, pero wala nila nabaton ang promesa sang Ginoo, napatay lang sila. But naging inspiration sila sang madamo nga mga tawo, kag nakita nila kung paano sila ging pakita ang ila sang Ginoo, ang ila nga kabuhi, nga mangin set sang example, magaset sang example sa aton. Kapariho naton sila mga kauturan. This cloud of witnesses, these people, this inspiration of ours, nga nagamotivate sa aton nga magpariho naton sila nga tawo. They are not perfect. Nagakatumba sila sa ilang nga pagtuo. Kung kaisa nagaduda sila sa kaayos ng Diyos. Nagaduda sila sa provision sang Diyos. Nagaduda sila sang healing sang Diyos. Nagaduda sila sang gahom sang Diyos. But wala sila nagpabilin ra. Padayon ang ilang pagtuo.
Gintukib nila ang promesa sang Dios. Kag nagtuo sila, amo na nga makasiling kita, sila naka-eksperyensya sang victory. Victory sang aton nga kabuhi. Padayon kag padayon nila nga ginalantaw ang pagpakamaayos ng Dios. No, kung kaysa nagaabot abi sa imo pagtuo na tamaran ka na magsimba, tamaran ka na magpangamuyo, tamaran ka na mag-fellowship. Masiling ka, Lord, damo mangyapong problema. May ginaagyan ako mga mabugat nga mga problema. May mga members kita diri nga ginaagyan mga mabugat nga problema. Ang nagasustain sa ila is their faith in God. Nagapadayon sila sa pagdalagan, sa siningdalaganon sang kabuhi. Ang pagtuo sa Ginoo, ang pagsalig sa gahom sa Ginoo, ang pagsalig sa provision sa Ginoo, bisan wala ka sang kwarta. Nagakemo ka, nagapa-therapy ka, nagapa-radiation ka, wala ka sang ginakaptan nga millions or hundreds, but still after mag-abot ang tinion nga need mo na, the Lord provides. Ang imo nga pagtuo nagapabakod sa imo. Nga abala nga hindi kita maguntat sa pagdalagan, bisan nga puno kita sang problema, bisan may damo kita sang kabugaton. In Galatians chapter 6 verse 9, let us not grow weary or become discouraged in doing good. For the proper time we will reap if we do not give in. Padayon ka. Padayon sa pagsalig. Padayon nga mangin blessing sa iban. Padayon ka nga i-bless ang Ginoong imong kabuhi. Padayon, hindi maguntat. Kung kaysa ang problema sa simbahan, gagrasshopper lang ang mga Kristohanon. Lumpat diri, tamaran ko diri. Kung diri nga simbahan, daw puno ka problema. Diri ko sa simbahan nga wala agad ka problema. Kagkadto mo to, ay damo, manggali di. Pag abot mo lang sa piyak, madamo na naman problema. Lumpat-lumpat lang kita nga Kristohanon kung kaisa. Diri palaway di nga simbahan, diri mild lang diri. Diri marites. Diri hindi diri marites. Amo na kung kaysa ang mga Kristohano nagapangita sang gusto nila, hindi sang gusto sang Dios nga matabo sila. And after that, we stop. Gauntat kita nga mga Kristohanon sa pagsimba, sa pag-alagad naton sa Dios. Gauntat kita, sino bala ning great cloud of witnesses nga ginambar sa chapter 11 sang Hebrews, si Abraham, mabasahan nyo dira. The man who left everything for a promise he could not see. The man was left everything. Ano nga balas ang Ginoo kay Abraham? Balaan man na naton. Himuon ko ang imo mga descendants, i-bless ko imo mga descendants, kaangay sang balas sa baybayon. Hindi niya balaan kung tuod gid bala ang plano sa Ginoo. Amo ning mga ginabalikan naton, amo ning naga-inspire sa aton, ginpromisahan ka sang Ginoo, ayuhon ko ang imo nga cancer. Pero Lord, nga masakit haw, nga akin ang lan ko magpakemo, nga akin ang lan ko magproseso, sani pwede ba nga magic? Buwas wala na ko cancer. Ginabalikan kita, gina-inspire a cloud of witnesses along our race, running the race of life. That was set before us sa Abraham. Gimpromisahan sang Ginoo nga wala siya kabalo kung matuod bala ni or hindi. He just trusted God that it will happen. Dahil kita, may ginaagyan ba kita diri? Lantawan niyo ang kabuhi ni Abraham. Lantawan niyo ang kabuhi ni Moses. Moses who chose suffering over comfort. Diba? Prinsipi ka na. Makadto ka pa dito sa mag-lead ka pa sa mga tawo nga ulugtasan. San tawo nga pala reklamo. Prinsipi ka na. Hayahay ang buhay. Pero hambal sa Ginoo, i-lead mo ning akon mga tawo out of slavery. Te ano mga Israelinhon? Ang Israelinhon pareho sa aton. Maggamay lang 5 minutes. Wow, kadugay man diya nga pastor ha. Oh, kinaraya ka na. Kadugay. 5 minutes. Moses. Muna mula kung daw ginabudlayan ka na sa kabuhi, baliki. Ang mga cloud of witnesses nga mag-inspire, tapos na ni sila. Victorious na ni sila. Pero hindi sila perfect. Si Rahab,
who risked everything on the God of Israel. Tanan ging risk niya. Nagasalig siya sa Ginoo. Si Noah, naghimo sang barko bisan ginakadlawan siya. Naghimo siya sang gusto gimpahimo sang Dios sa iya kabuhi bisan nga ginahambalan siya buang-buang ka. Pero natapos niya. Natapos niyang iyang dalaganon, and we are inspired by their story. Si David, Gulayat, may ginatubang kang Gulayat subong sa imo pagpangdalagan. Si David, dako kaayo nga Gulayat. May ginaagyan ba kita? Ang aton ba mga pag-asawahay, medyo shaky na. Ang imo lang nga health, hindi na maayo. Ang imo lang anak, gaugtas ka sa imo mga anak. May mga problema ka ba sa imong negosyo, sa tanan nga aspeto sang kabuhi, the giants that we are facing every day. Baliki si David. Anong hambal niya? Wala ako, hindi ako magatubang sa imo sa akon kusog. But in the name of my God. Samuel, who faithfully served God from childhood. Faithfully serve God from childhood. Hindi ka ba faithful sa imo pagpangalagad sa Ginoo? Do mauntat-untat ka na bala? Do hindi ka na bala kasarang? Do natamaran ka na? Do na-discourage ka na ba? Do na-burned out ka na ba? Balik kay si Samuel sa chapter 11 sa iyang story. Ano bang natabo kay Samuel? Paano ba siya naging faithful sa season and out of season sa iyang kabuhi? Amo na ang cloud of witnesses nga may ara kita kauturan. So kung daw discouraged ka na, kung daw kabigtion ka na gid, kalaslason ka na gid sang imong nga pulso, baliki ang ini nga mga tawo nga natapos na ang ilang nga dalaganon. Baliki kung ano kaayo ang Dios sa ila, kag kung ano kaayo ang Dios sa imo. September, 45 years na ang ining iglesia. Antawan nyo bala? Ano bala kaayo ang Diyos sa aton? Look at us now. Dagko tiyan. Diba? God is so good. God is so faithful. Mauntat ka sa pagdalagan, mauntat ka sa pagpangalagad, mauntat ka sa pagtuo. Wala gani naguntat ang mga maestro sang kids praise. Duwa ka maestra na to, wala gani guntat. O, lang tawagin, pagwapa sila sa Ginoo. Diba? Hindi mag-untat sa pagpangalagad. The second thing, kung mayara kita sang right people, we are surrounded by great cloud of witnesses, mayara man kita sang right weight. Ang mga kabugaton, ano bala? Ang bala nila, travel light. Kung kaisa sa aton pagdalagan, puno kita sang ginapasan sa kabuhi. Ano nga ba? Lay aside every weight and sin which clings so closely. Ano ba ang mga kabugaton nga ara sa aton permi, nga ginadala naton, bit-bit naton, gasimba ka, pero naakig ka sa imo nga isig ka pareho. May bit-bit ka pa. Gasimba ka, pero ang imo utod, wala mo pa napatawad. There's a lot of bitterness, unforgiveness. Pero nagadalagan ka, I am a Christian. I'm a follower of Jesus. I believe in God. I believe in everything. But you are running full of karga-karga. May bayong, may malunggay. Tanan naging karga mo sa kabuhi. Bitulo ka biyang tapad mo kung may karga? No? Bala mo na kung may karga, ang wrinkles, gamo mo ni. No? Ang makeup, medyo kapal na. Bala mo nga kapal ang makeup, ginatabunan. Kay puno sang karga, puno sang sala, puno sang pagduda sa Diyos. Lay aside every weight and sin. Kay kung gadalagan ka, kung runner ka, nga puno ka sang karga-karga, may bag ka, may tent ka, may 5 ka kasapatos, kay pagka 3 meters, lain mailis ka sang sapatos. Dapat Nike. Pagka next meter, dapat Adidas. Pagka 4th,
Malain-lain ay mong ginasuksok. Puno ka sang ginabit-bit sa sini nga kabuhi. That's why kabugat. Masini nga, Pastor, I am a follower of Jesus. But why? Nga daw bugat, permi ang kabuhi ko. Nga daw, permi lang may problema. Permi lang ko nagahibi. Permi lang may kasakit. Permi lang tanan. Puno. Mga kauturan ko sa Ginoo, kay damo ka sang ginapasan. Damo ka sang karga-karga. Ano ang Greek words ni? Onkos. Which means bulk, a mass, weight, tumor. Kasi may mga tumor na kita. Karga-karga mo na, gadinalagan ka sa pagpangabuhi, puno-puno ka. Lord, kabugat. Lord, kakapoy. You have all the onkos in life. Puno-puno, runner ka, pero may malita ka. Di ka kakita sina, may malita ka nga runner. Madamo ka sang ginapasan sa imo nga kabuhi. Amo na nga ginatawag naton may mga excess ka nga dala nga hindi man necessary. Kung lantawon nimo mga utod, grabe gid ang ginapasan naton nga mga Kristohanon. Kadamo-damo. May nagasunod, may bitay, may ginakulintas, may ginabutang sa ulo, may ginabutang sa kamot. Tanan-tanan lang ginabit-bit naton nga mga Kristohanon. That's why we struggle. Tama ba? No? Sino ba na din sa aton ang puno sang kaakig? Kristohanon pero puno sang kaakig. Kristohanon pero ang tapad niya, kalaban niya. Upod niya nga Kristohanon, may utang sa iya, so wala sila gabugnohanay. Wala mo, Pastor, dako pa ning utang niya. Wala mo, ang interest ko gani, 15% lang, pero hindi siya kabayad. Diba? So, akigay ka mo, upod ka mo gasimba, wala ka mo gasapakanay. Damo kita sang palasanon, kaginapasan, kaginadala. Amo na nga daw, it's too much, too heavy for us. Bisan pa nga nagasinggit kita. Bisan pa nga nagasiling kita, I love Jesus, and we all sing, Holy, Holy, Holy. Bisan pa nga nagakanta kita, Amazing Grace, I am redeemed, I am saved. Saved nga puno sang ginapasan. Redeemed nga wala nagapatawad. Tuod bala ina nga redeemed? Tuod bala ina nga saved, nga gimpakamaayo ka sang Ginoo, tapos ikaw ya hindi ka man makapatawad sa imo nga isig kapareho. Madamo ikaw sang bahin sang imo nga kabuhi, nga kuntani ging let go mo na sala. Damo kita sang pride nga nagagapos sa aton. Ang ego naton. Wala ka lang ging example sa wali sang pastor. Masaling ka ba, isa lang ginang example ni pastor. Ako dapat, ani man sa next niya nga wali. Bao, nagsunggod, wala nagsimba. Wala ka na mention, wala ka lang sa you know, church, no? Sometimes kita nga mga Kristo, kinanglan mag-re-examine kita. Tuod gid ko ba lang nga naluwas ang Diyos? Ang tuod nga naluwas, hindi pala sunggod. Amen? Pero nga pala sunggod kita. No? Isa kusog tayo, amen! Hindi ako pala sunggod. Sang nagligad si Mana. Hindi ka judgmental sa imo sig kapareho. You are living like Jesus. Kung kaysa amo na abing nagasulod sa aton, amo na nagasulod kag nagahatag sang kabudlayan sa aton, the things, the sins, the heaviness, the loads, nga abi naton okay lang kag padayon kita nga nagadalagan sang sini nga kabuhi. Wala kita nagatrain sang aton nga kaugalingon. Upod lang na naton, hala, sige lang nga dalagan. Bisan nga ginabultan, bisan nga ginakapoy ka na sa imo nga kabuhi. No? Amo na kung kaysa masiling ka ang Kristohanon makapoy nga kabuhi. Hindi siya makapoy, church, kung you are traveling light with Jesus. Pero kung puno ka na isang excess baggage,
Imo tagipusoon gani do hindi na makaginhawa sang sala kag sang mga ginabit-bit nimo. Sometimes we run, dala naton business. Dala naton ang worry. Dala naton ang anxiety of the future. Dala naton ang mga problema nga hindi mo na problemahon. Let it go. Give it to God. Dala naton pa ina hasta subong. Amo na nga daw, magsimba ka, magkanta ka. Praise the Lord. Praise the Lord ba ina? Bugat mo balatyagon mo, bugat mo tagipusoon. That's why you cannot sing with all your heart. The God, no? Kung isa gakalasandad ka na. Kay dalagan ka lang nga dalagan nga kadamo-damo. Gadalagan ka, nakabistida. May runner, kakita mo runner, international nga pagdalagan, nakabistida. No, may mga necktie, may mga earrings, may mga bangles. Kakita mo sa nagdalagan nga runner, wala. They are light. Nagkakasandad. 1 Corinthians chapter 9, verse 26 to 27. So I do not run aimlessly. I do not box as the one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Do you run aimlessly? Gadalagan ka ba lang, pataka lang? Nagadalagan ka ba lang, bisan diin lang ang imong direction? Lantawan niyo sa, ginatawag natin sa ancient Greek ng mga athlete, aga pa sila nagabugtaw, nagapractice, nagatraining. Bala nyo kung anong ilang prize? Parsley. Or kita nyo nang daw, ginatawag nila nga daw, gimpabilog nila nga olives. Amo lang ng ilang prize. Pero grabe ang ilang training. Amo nang ilang aim. Magdaog ako para may parsley ako nga prize. May olives ako nga nakapungpong. Amo nang ako nga prize. Pero grabe nga training. Lantawan nyo bala, church? The discipline while they are running. The discipline para sa pagdalagan. Kita gani, grabe ang aton nga pagdalagan sa sini. Pila na kita katuig nga nagatuo. Pero, puno gyapon sang masiling naton kabugatan sa aton. Ano ba lang nagahawid sa imo? Sa imo nga pagdalagan? Ano ba lang kabugatan nga imo nga ginadala? Problema sa pag-asawahay? Financial? Cancer? Let it go. Let it go. No? Hindi kanta nga let it go. Let it go. Trust God. He is with you. Amo na nga aton nga point. Amo na nga ambal dala sa Philippians 3:13-14. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Straining forward to what lies behind. Padayon sa pagdalagan, padayon sa pag-usisa sang imo kaugalingon, padayon sa pag-train sa imo kaugalingon, kag sa paghuklas sang mga balakid, kag mga kabugatan sang kabuhi, nga imo nga ginapasan sa tagsa kaadlaw-adlaw. Mga sala, damo kapitabi, kita mga sala. No? Sala nga ginadala nga, masiling ka, ari lang permidi. Ara lang permisi mo tagipusoon nga dala-dala mo bilang isa ka Kristohanon. Maybe unconfessed sin, maybe habitual sin, everything. Ginadala lang naton. Ano ba niya? Lay aside every weights, every sin that clings to us. Usloa na. Usloa. Kuhaa. Kag magdalagan. Lastly, the right focus. Fix your eyes upon Jesus. Looking unto Jesus, the founder, the author, the finisher of our faith. Ang Greek word sang endurance, hopomonai, nagasiling siya, it is endurance nga mayara ka sang something nga ginatulok sa imo nga kabuhi.
mayara ka sang mga bagay nga ginalantaw, kag gina-fix, kag dapat mayara ka lang sang tulukon nga isa. Kaysa pagdalagan, madamo sang ginatawag naton distraction. Pagsimba pa langan, ano ang imo distraction kung magsimba? Cellphone. Di ba? Kung isa ma-distract ka, ga-focus ka na, masimba ako sa Ginoo, maalagad ako sa Ginoo, makanta ako. May nag-chat. Ang aton karon lunch dito sa 96 runs, 11:30 sharp. Manyate, 11:36 na, wala pa katapos si pastor. Wait me, 12 ara na mi. Distraction. Focusing on Jesus. Masaling kita, mag-mature kita, pero kaysa, wala. Nagaka-out of focus kita. Pero ang mga tao nga nag-focus, kag nagahulat, sige no, ano ang niya, Isaiah 40:31, but they who wait for the Lord shall renew their strength. Sa imo nga pagdalagan, sa imo nga mga ginaagyan, kung padayon lang ang imo nga pagtuo, kag wala ka nagauntat sang imo pagkapyot sa imo nga Dios. Anong himuon sige no sa imo? Those who wait for the Lord shall renew their strength. Bisan kapoy ka na, bisan mauntat ka na, the Lord will renew your strength. Bisan puno ka sa problema, the Lord will renew your strength. Those who wait upon the Lord. Those who look upon Jesus. Those who focus on Jesus. The Lord will renew your strength. Magadalagan ka, bisan kapoy ka na. Hindi ka mag-untat, bisan daw ka untaton ka na. Because you are so focused on Jesus. The God that you serve. The God whom ara permi sa imo tapad. Nga ginakapyutan nimo, nga ginasandigan nimo sang imo kabudlayan. Budlay kung may problema, di ba? Sa pagpangdalagan bilang isa budlay. Pero kung ara ang imo focus, this is my God. This is my Jesus. I believe in God's word. I believe in all His promises. I will not be shaken. Amen ba? I will not be shaken. Bisan ano pang matabo, hindi gid ako maguntat sa pagdalagan kag sa pagpangalagad sa akon nga Dios. Despite of pain, despite of trials, despite of problems, the Lord is with me. The Lord will guide me. The Lord will empower me. Focus on Jesus. The author, the perfecter of our faith. Ano gani? Who endured the cross. Tanan ging antos niya para nga mayara ka sang kalipay at the end of your journey. Gimpakita sang Ginoo. Gimpakita ni Jesus Christ ang iyaman nga ginagyan. Tanan nga shame, tanan nga betrayal, tanan ginagyan ni Jesus Christ in His journey, in His race while on this world. Ginantos niya to tanan para sa palaabuton, para sa aton kaluwasan, para subong nga aga maka-enjoy kita sang iya presensya, para subong nga aga makakanta kita, maka-express kita. Lantaw niyo ba lang aton kids praise, di ba? Ano ang ilang kanta? Tanan pagdayaw sa Ginoo. Lantawan yung ilang mga yuhom, ang ilang mga saot, ang ilang expression of their faith to God. Lantawan niyo ba la church? Hindi bala ka mo ma-inspire sina? Nga even ang mga gagmay nga mga bata makarealize na who God is. Gaumpisa pa lang sila sa ilad dalaganon. Kita gani, mga nag-edad-edad na kita sa aton nga pagdalagan sa sining kalibutan. Lantawan nyo. Focus on Jesus. Anong ginagyan ni Jesus? Gimpasipalahan, gingduplaan. Bangod sa aton, bangod sa akon. Bangod sang sala nga nahimo nakon, na angkon nakon ang kapatawaran bangod sa iyaman nga ginagyan, ging sipa, ging buno. Hindi pa ni Easter Sunday, hindi pa ni Good Friday. Pulan balikin nyo bala si Jesus and focus
Who is Jesus to me? Is really a Savior? Healer? Ano bala, sinugid bala si Jesus aton? That sometimes we just neglect who God is. Sunday, simba lang man na kay Jesus. Mga tag lang man na offering kay Jesus. Do wala gid bala sa sang value who God is, the Savior. Ang ginaay mo langit, ang king sang mga kings, pero kung magsimba kita daw patay pa sa patay ang aton nga ginasimba. Magpangalagad kita daw patay pa sa patay ang aton nga ginaalagad. Maghatag kita daw beggar ang aton nga ginahatagan. Let us examine as we mature. Nagadalagan kita eh. Dapat sa nagadalagan, nagabakod, nagakusog, hindi nagakasandad, nagapadayon, until we will all see face to face the Savior of ours. Hindi ba lang kamo excited? Sino excited mo palangit, be? Diba? Hindi ba kamo excited? Siling ka ba, kitanay ta sa langit, friend? You know, church, grow, let us grow and grow. Let us run the race with endurance, with perseverance, and finish it victoriously. Kaya kung mapatay ka, wala na. Hindi ka naka-ministry. Hindi ka nakalagat. Patay ka na mo. Kakita ka mo sang gawali, diri nga patay, wala. Kakita ka mo, nag-extend siya sa outreaches, pero patay na siya, wala. Buhi ang kinanglan sa Ginoo. Padayon sa pagdalagan, padayon sa pagpangalagad. May I invite everyone to please rise. Our great and mighty Father, truly, You are with us always. Sa tanan nga pagdalagan namon, O Diyos, sa tanan nga sirkumstansya sa amon kabuhi, ara kagid. Buligi kami, Lord, sa pagsentro sang amon pagtuo dira sa imo. Buligi kami. Kay kung kami lang sa amon nga kabuhi, Lord, matak-an kami. Mapirdi kami sang mga pagsulay kag mga problema nga amon ginaatubang. But thank you for your word that reminds us of the life of Abram, the life of Noah, the life of Moses. Nga bisan sila, Lord, madamo sang kabugatan nga ginagagyan, but still their faith are so strong nga naging victorious sila, Ginoo, sa ilang pagdarangan. Lord, buligi kami sa sininga iglesia nga mangin matutom sa pag-alagad sa imo, nga mangin mapag-on sa madamo nga mga problema nga amon pag-aagyan. Gani, Lord, I pray that may this morning, kung sino man, Lord, aming mabugat nga mga ginaagyan sa ilang pagdalagan sa sining dalaganon sa kabuhi, I pray that may the faith of Moses, of Noah, of David, and our ancestors in faith, O God, will remind each one that we are victorious because of Jesus. We are above circumstances because of Jesus. And by your strife, we are always healed. I-remind kami, Lord, nga ini nga pagtuo magadala sa amon, nga mangin closer kami sa imo. I pray that may this morning, all of us will be free from the slavery of sin and of every weight that clings to us in this race, O God. Buligi kami. And we pray that may the powerful blood of Jesus Christ will cleanse us from all our unrighteousness, so that we will all be free and receive thy favor and blessing, O God. Salamat, O Diyos, nga buhi ikaw, masaligan ikaw, dako ikaw, kag wala mo gid kami gina-abandon, bisan hindi kami faithful sa imo, ang amon Diyos. Dugangi ang amon pagtuo, nga hindi kami mabungkag, nga hindi kami madula sa pagpangalagad, kundi until our last breath, we will serve the Lord. Kabay na, Lord, mangin pundasyon sa amon pagtuo. Hatagi kami sang kalipay sa padayon namon nga pagdiskubre sang madamo nga kaayuhan nga imo ging preparar para sa amon. Salamat
nga matutom ikaw. Salamat nga ikaw ang magapabugana sa mga businesses sang imong mga kanakan. Salamat nga ikaw ang mag-restore sa mga kalawasan nga nagamasakit sang imong mga kanakan. Salamat nga ikaw ang mag-comfort sa mga tagipusoon nga nasuban sang imong mga kanakan. Salamat nga sa siningaaga ang imo grasya kag pagpakamaayo mabaton sang tagsa-tagsa sa amon siningaaga. We give glory and honor to your name alone. Brothers and sisters in the Lord, as you leave this place, know wherever you go, whatever you do, you belong to the Lord. Speak the good news. Deliberate the will of God. Comfort the fearful. Touch the lonely. Sing, hope, pray, and laugh. May God create in you a beautiful soul. May Christ walk beside you. And may the Holy Spirit add a dance to your step. Amen and amen. So church, let us sing this song. What can I bring that would be pleasing to my King? I give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything, but it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands and one heart, that's what I give to you. Use me today, Lord. Use me today. I know you can. Lord, I surrender to your plan. But you made this heart, you made these hands. Take me and use me as I am. But it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Little becomes a lot when it's in your hands. Take me and make me more like you. Well, it may not seem like much, but with the Master's touch, I know that I'll be more like you. Yes, I will. I have two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. I got two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. That's what I give
Jesus.